Dahil sa oras na ito, napaka-stress ng buhay ko. Kaya naisip ko na pumunta dito sa tambayan ko. Dito ako magpapalipas ng oras para yung utak ko ma-relax. Dahil pag nandudun lang ako sa kwarto, puro stress ang nararamdaman ko. Napapamura na lang ako. Anak ka ng ina mo. Buti na lang nandito si nanay, meron akong kakwentuhan. At may hatid agad sa aking balita na alam kong inyong ikakatuwa. Ang Facebook daw ay tatanggalin na. Mamayang alas 12 ang umpisa, kaya ako ay napatawa. Ano ba yan, nay? Ang sama ng balita mong dala. Hindi pa nga ako namomonetize sa Facebook, tatanggalin mo na. Kaya si nanay akin uling inasinta. Akin ang tinutukan ng kamera. At tinanong ko kung sinong marites ang nagkwento sa kanya. Ay, hindi daw niya kilala. Yun lang ang balita niya. Ikaw talaga, nay. Imbis na ikaw ang aking pagtitripan, ako pa ang iyong naisahan. At ito si nanay ay dito rin nagtatrabaho. Malimit kasi kami magkakwentuhan kapag sa elevator kami ay nagkasabay. Bata nga pala ang kanyang inaalagaan. Nung una ko kasing makita yung kanyang inaalagaan, karga-karga niya at may tsupon pandala. Abay ngayon nung aking makita, ang laki na. Pag sa takbuhan ay kami ay nagkarera, baka ako ay talunin pa. Ito nga pala ay amenity area. Dito ay pwede kang tumambay lalo na kung naiinip ka. Ngayong gabi talaga ako ay sura. Wag mo na kayong pabiru-biru at kayo papatulan ko talaga. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko. Ang daming gwapo at mayayaman, bakit hindi pa ako napabilang? Joke lang, ikaw naman, masanay na kayo sa aking kalokohan. Dahil hindi pa totoo yan, nagpa-practice pa lang. Kaya samahan nyo muna ako sa ganitong pamamaraan. Ang gusto ko lang naman ay kayo ay mapasaya. Sa pamamagitan ng voice over ko na pare-parehas ang letra, yun ay pinipilit ko talaga. Para pag iyong napakinggan, hindi masakit sa tenga. Para kahit papano ay masiyahan ka kahit yung ulo ko ay nasakit na. At ito si nanay, request na bakit hindi daw siya kita sa camera. O ayan na, kitang-kita ka na, nakatutok na sa iyo ang camera. At biglang sabi, ito na lang daw labas ang aking bidyuhan. Nay, ang gulo mo naman. Tinuturo nga ni nanay, yung labas daw ang aking bidyuhan. Ang dilim nga po, kaya dito na lang. Paano ba yan, nay? Salamat sa ating pagkikwentuhan. Ako'y uuwi na at ako'y magluluto pa ng ulam. Itlog nga pala ang aking nakursunadahan. At ito ay inilaga ko lang. Kaya naman, tingnan nyo naman, sumabog na ang laman. Wala na akong makukuha dyan, tapo na ang laman, sabaw na lang ang ulam. Ikaw namang etlog ka, sa stress ko, sumabay pa. Kaya bye-bye.